Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:03. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Hatugang maray na aga po sa ko po si Jonel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nagkapera nga mga lisdador, nagaraniya ki Cardinal David asina nagakumpisal sa kinakasangkutan na mga anomalya. Ransing sinigurong programa appropriation sinasabing digdi daida po punduhan ana mga flood control project sa 2026. Sasakuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, PNP mas pinapakusog ang kampanya sa mga harabunan ng mga lulunadan. Vice President Sara Duterte isinusulong ang makabagong teknolohiya para manda labanan ang sinasabing korupsyon sa Pilipinas. Pero nga mga opisyal ka na custom asin brokers na site ni na kontempa sa Senado mapadapit man sa sinasabing agricultural smuggling. Kapira pa nga mga barata sa lado nasyonal panginot na website sa kinaban nagkaigwanin maiwas na problema. Kabit singson inapod na mayong kwenta na pamumulitika na kaso nga isinampa laban sa iya. Yan ang mga headlines kana mga bareta ana mga detalles at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Matugang diwat marhay na aga po sa inyo ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na gidakan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, posibleng magsampa ni na ethics complaint ang mga miyembros kan lakas CMD laban man kay Cavite Port District Congressman Kiko Barsaga ninuliman ka na pagpapaluwas sa asin pagpapakuryat subot kaniya nin mayong basyan na aligasyon laban man sa saiyang mga
kapariyo Congressman sigun Kilanaw del Sur Representative Sia Alonto adjung mayo nin katotohanan ana mga ipinagapos ni Barsaga mapadapit sa subuot urulay kan lakas si MD day pasananaloy mapadapit man sa pagiging state witness ni Liti Congressman Martin Romaldis. Dagdag pa kani daiman subot totoo na digdiya po protektahan kan partido si House Majority Leader Sandro Marcos pati naman sinda dating Senador Bong Revilla, Representative JJ Suarez, Romana Romulo, Anjung asinmana ana pagapayag subot ni First Lady Lisa Aranita Marcos kay Senadora Ches Escudero sa investigasyon kan Independent Commission for Infrastructure. Tinawan doon ni Anjung na bakong kaibanan kan lakas si MD si Romulo asin mayo ining nasabi sa nasambit ng urulay. Nagpartisipar man si Majority Leader Marcos tanganiman na digdi magpasalamat sa suporta kan partido sa 2026 national budget. Sigun ki Adjung seryosong pinag-iisipan kan mga miyembros kan lakas na magsampa nin ethics complaint. Ninuli man kan pagpapakuriyat kan mga kaputikan kahambugan asin na pagraraot sa reputasyon kan mga miyembros. Urog na itong mga daiman subot nagpartisipar sa nasambit ng meeting nangapudan si Adjung kay Barsaga na ipokus an sa iyang panahon sa paggibunin lay asin pagtabang sa iyang distrito imbis magpakuriyat nin mga kahambugan o kaputikan na impormasyon. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes nagkapira nga mga kongresista ang nagranina kay Cardinal David asin nagkumpisal sa parte mismo kan kinakasangkutan na mga anomalya. Sigon sa pahayag ipinagbulgar ni Cardinal Pablo Virgilio David na may nagkapira ng mga kongresista ang nagranisa sa iya asin nagkumpisal na sangkot ang mga ini sa anomalya sa flood control project. Sinabi man na naghagad ang mga ininin spiritual advice ninhuli man kan sa indang naginibuad. Dagdag kan Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP President asin kalaukan na Bishop na ang mga nasangkot na mga politiko ang grabe na nagsusulsul o nagbabasol ngunyan may nagkapirang pagkakataon na daisinda pinapatuninong kan sa indang mga konsensya daima na nagtaupanin anuman na pangaran ang Kardinal basta sinabi kaning gikan sa Senado asin man sa Kongreso ang mga nagranisa sa iya gabu subuot ang mga niya garo nagimatana asin nasasakitan o nakukulugan man ninhulikan sa indang mga naginibuhan na korupsyon. Magigirumduman na digdiya nagkaprang bisis naman na nangapudan si David sa gobyerno na pakusugon ang kampanya kani laban sa korupsyon. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kan House Committee on Appropriation Chairman Congressman Micaela Swansing na an program appropriation UE sa proposed 6.793 trillion pesos na national budget asin daig gagamiton para man sa mga flood control project. Basado kay Swansing, mayo na nin pwedeng flood control project sa tinampu tulay asin gagamiton gikan sa Straighten Assistance for Social Program ana SASP na may alokasyon na 45 billion pesos parte kana sinasabing 11 obeto kana UA na nakapalaman sa 2026 General Appropriation Bill o GAB. Ini pinagamukna tanganing suportaran ang mga programa kanda gobyerno. Nilinaw man ni Swansing na ana UA ang nagkakantidad na 243.2 billion pesos ang naging panginot na kausa o razon kung tano tadusing kongresista ang nagkontra sa ikatulong pagbasa
pagpasa kan 2026 GAB kan Oktubre 13 alaga dinhi na aprobaran na sa oring burutuan na nagkaigwanin 287 na pabor. Paliwanag pa man ni Swansing na ang UE ang mga standby appropriation na aprobado kan Kongreso sa GAA alagad bako na aktibong pundo ang aktual na paggamit ang depende sa natimos kan gobyerno o pautang. Pinagnigaran man ni Swansing na ana mga report na ana UA ana lump sum funds ninuliman ka na nakapalaman sa linya kana programa asenobeto sa irarom kan UA. Dagdag pa ni Swansing ang UA ang parman sa 2026 GAB asin na may mababa o ababa na sinasabing 20.2 bilyones kumpara kan UA kan 2025 GAA na kung saan sa presenting budget kan gobyerno. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado national sa BBS-FM Naga, ipinagsugo ni Acting Philippine National Police PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. sa mga kapulisan kani napakusugon ang kampanya laban man sa modus na may pagkasabot sa mga bihikulo o lulunadan. Sinugo kana Highway Patrol Group o Highway Patrol Group napakusugon anda relasyon sa anti-cybercrime group asin man mga regional offices para man digdi mapunterya ana mga namimiki na mga rehistro kan mga lulunadan. Inapudan man kaniya ninda doon na ana mga bangko, lending institution asin man iberipika ang transaksyon na may pagkasabot o pagkaaram sa mga lulunadan o bihikulo ninuli man kan pagdakol kan mga nagiging biktima nagkapirang insidente na kaya ang na-recover na mga lulunadan na pinipiki ang mga dokumentos na kinakasangkutan kan nagkapirang mga individual. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado national, isinusulong daangunyan ni Vice President Sara Duterte ang digital transformation sa lado kan gobyerno tanganing labanan ang korupsyon sa partisiparan kaninga pagtitiripon na duman sa syudad kan na Pasay kan na nagtelikod na aldaw kan na Lunes o kasudma. Sinabi kani na importanteng magamit ang teknolohiya para man maiwasan ang anuman na unconstitutional budget insertion sa nasambit ng teknolohiya an maipapasunod ang checks and o check and balance monitor kan paper trails asin mabantayan kung saan napapaduman ang pirak o kwarta kan gobyerno. Importante na ma-digitalize ang gabus na mga proseso sa gobyerno para gabus na transaksyon magiging transparent naman sigun paman sa Vice Presidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado national, pinatawan ni na contempt kan Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang tulong persona o tulo ka tao ninhuli man ka na pagbubutog kani, pag-ambog o pagpuputik manugod man sa investigasyon sa agricultural smuggling. Ang mga ini pinagbistong sinda Erwin Pascual may sadiri kan EPCB Consumer Goods Training, Andrew Kaliksihan, Bureau of Custom Deputy Collector for Assessment, Support of Subic, asin man si Mary Annabel Gubatan, Custom Operation Officer 3, duman sa Port of Subic. Sinabi si Pascual na inirehistro kani an sa iyang negosyo sa pangaran kan sa iyang pamangkin na si Dexter Sonsa Julia na sarong delivery pod rider. Asin man nagluwas sa investigasyon ni Senate Committee Chairperson Francis Kiko Pangilinan na bako asin mayo ni na pagkaaram ang pagkakasangkot kan sinasabing si Saya wala sa pagiging brokers na malinaw subuot na nagpuputik si Pascual.
Sa iba pa kita nga detalyes kana sa tuya pa nga mga nagbabaga nga mga barata pa kita ngunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, nakabalik na sa normal ang nagkapirang mga panginot na mga website matapos man makamati nin major internet outage kana sudma Oktubre 20 Lunes, kabali sa mga naapektaran ana Canbasum asin man na Amazon sa Pilipinas. Naglangkaw ang problema banda nga alas 3 sagud ng alas 5 nin pagkapon na kana sudma kinumpirmar kan Amazon Web Service AWS nasarong cloud computing platform na nagtatabang sa virtual servers, storage, database asin networking para man sa manlaylay ng mga site ang naapektaran. Ninhuli man kanasambit ng problema, naapektaran ang nagkapirang mga platform araw ka na Roblox, AWS, PLDT, Gmail, Reddit, Fiverr, Perplexity, Snapchat, Signal, Epic Game Store, asin man Partnet. Sa US, pwede man na naapektaran araw kan communication line kan na AT&T, T-Mobile, Verizon, VRChat, Bimmo, Prime Video. Sigun sa AWS na nagkaigwan ng problema an sa indang domain name system DNS na kung sa inaapektaran ang Dynamo DB API nasarong Severlis cloud-based database na gamit kan kadakol na mga website paragos ang ginigibong pagbalikan kumpanya sindang platform asin pinag-aaraman ninda ang tunay na kausa kanasambit ng problema. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, inapod ni dating Narbacan Mayor asin Ilocosur Governor Chavit Singson na mayo nin basihan and asin pamumulitika ang kasong graft asin na plunder na isinampa daas sa iya. Ang kaso isinampa kan grupo ni Abogado Estelita Cordero sa Office on the Ombudsman. Ninhuli ka na subuot ini nahilingan na ana pagbibenta ka na daga asin na bakong tamang paggastos ka na sambit ng pundo basado sa reklamo na nakakuha ni income subuot si Singson ni naabuton sa 100 milyones pesos gikan sa pagbibenta ka na 10 hektaryas na daga na pagsasadiri ka na banwaan ka na Narbacan. Sigun pa man ki Singson na nasambit na nga transaksyon nagresulta pa kana sa iyang pagkakalugi na nag-abot da sa 680 million pesos bilang pagtabang sa nasambit ng munisipyo. Paliwanag kani na siya ana nagpakaraykan transaksyon asin pinili niya na daitulos ilipat ang titulo para maiwasan ang issue arog kan pinagsasabing double selling. Binatikos pa kan dating gobernador si Cordero ninulitay ni ang first cousin kan nasambit ng persona asin nakalaban pa niya sa politika dinaog padaa sa pagkaalkalde duman sa parte kan Narbacan. Ipinagapahig kani na igwanin na kasaysayan na si Cordero na mangharasa asin digdi magkapira nga bisis na subuot na natawanin kwarta para man sa iyang nagkapirang mga kagadaan sigun pa man sigun pa man ki Chavit Singson. Malinaw subuot na sarong pagbabalus na naman ang ginibo ni Abogado Cordero ninhuli sa day ini napaunrahan sa huring kagadan kani sa iya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata, mga nagbabaga pa kita nga mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, nagkapira nga mga kongresista planong magsampa nin ethics complaint laban kay Cavite 4th District
Kiko Barsaga. Ini anda padagos man na pinagtatatawanin doon kana nagkapira nga mga kongresman ninhuli kana subuot mga saltong mga payag asin kaputikan kana sambit na nga kongresista na si Barsaga. Si Barsaga anda perming pinagtutuyaw kana sa iya subuot na pag-uugali sa laog mismo kana kongreso. Iyada ninhuli ta ini anda da inagtutultulkan sa iyang trabaho asin sige sana anda blaga ni Miyaw Miyaw ninhuli man tanganing makakuasa na ninpansin sa iyang mga pagiriba asin sa publiko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinagalinaw ngunyan kan palasyo kan Malacanang na nagdadanay na may pananagutan sa ley ang mga retiradong mga opisyal kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP. In kaso mapatunayan na nasangkot sinda sa anuman na klase ni na pagbalga, sigunian Kipalas Praise Officer Yusik Claire Castro maski ngani nakaresibi pa man na pensyon gikan sa lado kan gobyerno ang mga retirado ng mga opisyal. Daini nangangahulugan na ligtas na sinda sa pananagutan sa irarom kan ley. Alaga di pinagpahig ni Castro na may kasong kriminal na kinakasangkutan na tanganing ang korte lang an may kapangyarihan na magpataw nin magkakadigong kapadusahan. Manta nga nagdistansya ang palasyo sa isyu kan na pensyon kat sa mga retiradong mga general asin mga opisyal kan Puwersa Armada kan Pilipinas asin nagpapakuriyat kan pinagsasabing fake news laban sa gobyerno. Basado man kipala sa Praise Officer Yusik Claire Castro na ana urulay na niya nasa kamot na kan Puwersa Armada kan Pilipinas o AFP. Tinawando ni Castro na mas maraya subuot na pabayaan na mo ng pag-adalan kan AFP ana bagay na ni sangunyan. Sigun kay Castro, mayo pa manin payag si President Ferdinand Marcos Jr. manungod sa nasambit ng issue. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa bareta sa lado nasyonal, siniguro ni House Appropriation na Chairman Congressman Micaela Swansing na mayo nin pork barrel funds sa irarom kan 2026 General Appropriation Bill o GAB. Basado kay Swansing, mayo ng pondo ana ka-insert sa national budget. Pinagpaliwanag kani na mayo nin jurisdiksyon ang Kamara sa mga pondo na ipinagbubugta ka sa DSWD, DOL, asin man DOH, orog na sa mga ayuda na itinatao para man sa mga kababayan na mga Pilipino arog kan EICS, MAIP, asin man na anatupad. Tinawan doon ni Swansing na in kaso ma-download sa mga nasambit ng ahensya ang pondo para sa nasambit ng programa. Ang mga concerned agencies ana bahala kari para man ipasudod din maraya ang nasambit ng programa. Siniguro man ni Swansing na sisiguraduhon kan Kamara na mayo nin pork barrel funds pambansang nasyon o pambansang budget o ang national budget kung magigirumduman digdi pinagatawanin pokus kan may minoriya sa laog kan Kamara ang subuot pagpundo sa o ang pinagapod na ana programa appropriation sa pang nasyonal na budget asin pagserbi bilang pork barrel funds. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta pakitangunyada sa lado nasyonal, siniguro ngunyan kanda palasyo kanda Malacanang na business community na aktibong naghiro ang gobyerno sa iraruman ni President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan tanganing labanan ang korupsyon, pakusugon ang transparency asin ang pananagutan sa parte kanda burokrasya.
sigun pa man kay Palace Press Officer Yusik Claire Castro, may mga inisyatiba na ang administrasyon na Marcos laban man sa korupsyon kabali sa pinagbanggit ni Castro iyo ang paglalansar kan sumbong sa Pangulo website asin ang paggibo asin pagpapatindog kan Independent Commission for Infrastructure o ICI sa paagi kan Executive Order number 94 tanganing magsagibonin investigasyon sa mga questionabling mga proyekto sa flood control sa ibang klase nin mga infrastruktura. Pahayag pa ni Castro ang pagpapaluwas kan sinasabing praise orders na sa mga pagrurugaring pagsasadiri kan mga sangkot sa mga kasong may pagkasabot sa korupsyon, pati naman ang pag-issue kan immigration na lookout bulletin orders. Asin man rekomendasyon na magsampa nin kaso labang ki dating Ako Bicol Congressman Saldico, mapadapit man sa pangapunan na tawanin mas mahiwas na kapangyarihan ang ICI. Sinabi ni Castro na susuportaran ni President Bongbong Marcos ang mga lakdang na mataunin kadagdagan na autoridad sa komisyon basta ini parman sa kapakanan kan publiko. Nangapudan ang mga panginot na mga business organization sa Pilipinas na tulos na maghiro ang presidente laban sa korupsyon sa Pilipinas. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal, nagbabagang mga barata sa BBS FM Naga, siniguro ni House Appropriation Committee Chairperson Congressman Micaela Swansing na ang sektor kan edukasyon ana nakaresibi nin pinakadakula na parte kan na pundo sa irarom kan na prosopistong 2026 General Appropriation Bill o GAB. Sigun kay Swansing, apwera sa edukasyon tinawanin prioridad kan Kamara ang sektor kan health asin manda agrikultura. Sa sarong press conference kasudma ipinagpahayag kana sambit ng kongresista na gikan sa 255.5 billion pesos na pundo kan Department of Public Works and Highways o DPWH liwat na iniya ang itinagamang nga pundo sa panginot na mga sektor arog kan edukasyon, salud, asin man agrikultura. Basado sa datos igwanin 78.7% kan 255.5 billion pesos haros 201.1 billion pesos ang nakatagama sa tulong panginot na mga sektor gikan sa 56.64 billion pesos ang mapapaduman sa edukasyon mantang 53.75 billion pesos man ang ipinagtagama sa agrikultura asin man sa Department of Health o Salud. Mantang digdi ang natatadang parte kan pundo sa flood control project kan DPWH ang itinagama man sa manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno. Kabalijada ang DULI, DSWD, DOTR, DND, DOJ, DENR, DOF, DICT, DOA, Judiciary, Ombudsman, COA, NSC, National Commission on Senior Citizen, Local Government Support Fund, COMELEC, DMW, DHSUD, asin man DILG. Basado pa man kay Swansing o minabot sa 1.28 trilyones pesos ang kabilugan na alokasyon para man sa sektor kan edukasyon sa irarom kan 2026 national budget na iyo ang pinakadakula sa gabus na sektor. Iyan na nakasunod ang health sector na may 411.2 billion pesos. Mantang ang agriculture sector ay guwamaning kabilugan na 292.9 billion pesos na alokasyon. Apwera kayan, nagtagama man ang Kongreso ng 32.8 bilyones pesos para man sa assistance to individual and crisis situation
EICS asin iba pang mga social program kan gobyerno. Ipinagmalaki ni Swansea na nagtagama ang gobyerno ni naabuton sa 7.82 bilyones pesos para sa pagbayad kan mga magkakarigong pundo kan mga state universities and colleges. Aabuton man sa 114 issues asin makikinabang sa nasambit ng pundo. Pinaglinaw pa man ni Swansea na mayo nin pinagtagamang pundo para man sa program appropriation sa irarom kan 2026 national budget. Kapag mayo nin dagdag na kita ang gobyerno, mayo nin mapupunduan sa program appropriation. Sa iba pa niya itong detalyes ngunyan kan sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabagang barata sa BBS-FM Naga, siniguro kan Department of Budget and Management ang mga supplier asin na kontraktor kan gobyerno na dai makakalusot ang mga modus arog kan mga dummy bidding asin na pagribay nin mga pangaran, pagribay nin mga pamayo sa irarom kan bagong government procurement law o Republic Act 12009. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, party ini kan kasuguan ni President Ferdinand Marcos Jr. na higpitan ang pagbabantay paggamit kan pundo kan gobyerno asin siguraduhon na patas asin man tapat ang proseso kan bidding sa mga proyekto kan gobyerno basado sa DBM saro sa mga panginot na provision kan lay and mandatory disclosure asin beneficial ownership information kung saan kinakaipuan na ilatag kan mga kompanya nga mabali sa bidding kung si isay talaga an may pagsasadiri asin may kontrol kan sa indang operasyon. Objeto kadi na maiwasan ang conflict of interest asin digdi mabungkag ang sarabwatan sa parte kan public procurement basado sa datos kan gobyerno o Government Procurement Policy Board Technical Support Office. Nasa 65.8% kan bidders nakaaging taon may common owners, mantang 71.6% may relasyon sa mga opisyal kan gobyerno, kaya pinagkukonsidera kan DBM na importante ang bagong lay para man maputol na ang arog kaning mga relasyon. Sangunyan haros kabanga palang kan mga kumpanya nga rehistrado sa PhilGIPS Platinum nakapag sumitikan beneficial ownership document na magiging batayan sa saindang karapatan na magpartisipar sa mga gigibo na mga public bidding. Kasabay kan pagpapasunod kan bagong lay, binilog na kan DBM ang mga katabang na mga institusyon arog kan World Bank asin open ownership an online registry kan mga bidders tangani man masubaybayan kan publiko, masiguro ang transparency sa gabus na mga kontrata na lalaugan kan mga ini sa gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata, mga bareta pangunyada sa lado nasyonal, abo ng patulan kan Palasyo kan Malacañang ang mga naging pahayag kan kulang sa pansin na kongresman na si Kiko Barsaga na subuot plano kan Administrasyon Marcos na ipaaresto siya ninulikan sa iyang pahayag manungod sa issue kan cessation. May pusman kaya si Barsaga sa iyang social media na sinasabi kay ni na administrasyon subuot inosente si dating House Speaker Martin Romualdez. Sigun paman sa Palace Press Officer Claire Castro, dipisil magtaunin bright na komentaryo sa mga isiniswisyon na mayo nin malinaw na basihan. Tinawan doon ni Castro na mas maray kung sambit ng kongresman na si Barsaga mo na hanaputon kung sain nagahali kung ano ang basihan kan sa iyang mga naging kapahayagan.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyada sa Ladua National nagapaluwas ni napatanid ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa sainda mga miyembro na dai partisipar asin dai magtao kan mga personal na mga impormasyon sa saindang mga social media basado sa nasambit ng ahensya da isinda nangungulikta kana sensitibong datos arog kana bilog na pangaran, address, birthday o ana PhilHealth identification number PIN sa saindang mga opisyal na social media accounts ana pagirumdum kasabay naman kana pagpresentar asin man selebrasyon kan Cyber Security Awareness Month kung saan ipinagpipirit ngunyan kan PhilHealth na ansainda nga mga verified na mga Facebook, X, dating Twitter, YouTube, Instagram, TikTok asin Spotify accounts ang ginagamit lang para man sa pagdulin mga announcement asin pagsimbag sa mga sinasabing mga kaputan kan mga miyembro. Pinagtawan man ni na advice ka nasambit na ngayon siya ang publiko na gamiton lang ang opisyal na hotline asin man email channel kan PhilHealth kung mga may kaputan arog kan PIN verification, status kan claims o history kan contribution bunga naman sa Data Privacy Act of 2012. Sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyad sa Ladua National sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga barata sa Ladua National nagsubitina nin surat ana grupong Tindig Pilipinas sa opisina kan Office on the Ombudsman, partikular na para kay Ombudsman Jesus Crispin Buying Remulla. Sa surat na ipinadara ka na sambit ng opisyal o beto subuot na digdi hing kami naron ini para mana aksyonan o imbestigahan ana subuot mga aligasyon na nakapalaman sa articles of impeachment na isinampa laban man kay Vice President Sara Duterte. Magigirumduman da inadagos ang pinaglalauman kuta ng impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara kan mag-archive ana article of impeachment. Magigirumduman man na ini idiniklarang unconstitutional o dai nababase sa parte kan konstitusyon kana iluwas kada nasambit ng Korte Suprema ang desisyon mapadapitban sa impeachment. Kung kaya ang grupo kan Tindig Pilipinas kaibahan pati ang citizen complainants ang nag-abot sa bagong opisina kana Ombudsman tanganing digdi hagadon ang saro na hidalian na investigasyon manungod man sa nasambit ng mga aligasyon laban sa Vice Presidente. Apura kaya nanindugan na nasambit ng grupo na daid dapat na igilid sana ang issue sa mga aligasyon na kinakaatubang ni Vice President Sara Duterte. Kung kaya siniguro mismo ni Ombudsman ni Jesus Crispin Buying Remulla na sa iyang daiban igigilid ang mga aligasyon na ini kan korupsyon na idinadaklag sa dating sa Vice Presidente ka nasyon. Kasudod kan pagsumiter kan surat kan Tindig Pilipinas kasudma sa iyang opisina iyan na pupuna na aadalan kan fact findings sa surat kaya na ipinagpadara sa iya kana grupo pinag-iing kaminar ninda ang Ombudsman na tulos na punan ang investigasyon sa Vice Presidente urog na ang mapadapit sa article of impeachment na isinampa
laban sa Vice Presidente saro sa Confidential and Intelligence Fund na gusto ninda nga paimbestigaran asin busision kan ombudsman alagad aminadong unyan si Rimulya na kinakaipuan pa muna niya nga mabasa asin mapag-adalan anasambit na nga surat. Siringman ipinagpayag kan ombudsman na si Rimulya na sa iyang ikukonsidera an article of impeachment bilang iyo ang giya sa isa sa gibo nga fact findings. An iba pang detalyes kan mga barata lokal, international asin sa kinabaning karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Sa barata sa lado lokal, saro na naman na aktibong miyembros kan media o taga-radyo sa Bicol Region ang binadil kasudma. Iyan nangyari sa parte kan Maharlika Highway Purok 3 sa barangay kan Morera, Ginubatan sa probinsya kan Albay bandang alas 9:05 nin pagkaaga kan sudma. Basado sa inisyal na investigasyon kan Albay Police Provincial Office nagsapo nin tama nin bala ang biktima asin tulos na pinagdara sa sarong hospital duman sa Ligao City. Sa presente, ini pinaglipat duman sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa siyudad kan Legazpi para sa mga kadagdagan na pag-aasikaso sa pagbubulong sa saya matapos ang pambabadil. Tulos na nagdulag ang suspek sa presente padagos pang pinaglalapag kan mga autoridad. Nagsasagibo na kan manhunt operation ang mga checkpoint asin ang Ginubatan Municipal Police Station katabang ang mga ararading mga istasyones kan pulisya tanganing digdi maaraman ang pagkakabistuhan kan suspetsado mantang padagos ang pagproseso kan Albay Provincial Forensic Unit sa pinangyarihan kan nasambit ng krimen mantang nagpapadagos ang investigasyon sa sinambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa lado lokal, rank number 1 most wanted person nadako pa huli sa kasong murder. Boyet Paderes sa detalye. Dakop kan mga personal kan nabuwa PNP ang 56 anyos na lalaking number 1 municipal most wanted kan nakaaging aldaw. Si Enteng Presidente kan barangay La Opinion sinambit ng Banwaan ang inarestar alas 2 ng pagkapon bit kan mga polis. Ano warrant of arrest na ipinaluwas sa RTC Branch 34 Iriga na may petsang October 16, 2025 para sa kasong murder. Ini mayong piyansa sigon sa report. Nakakulungan niyan ang suspect na si Enteng sa Naboa Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Paredes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Katakod kan na pagbadil kan sarong taga-radyo kasudma duman sa parte kan na probinsya kan Albay. Nag-alok ngunyan si Albay 3rd District Representative Adrian Salcida nin 25,000 pesos na pabuya para man sa isay man na makakapag-duhol makakatao kan na credible na impormasyon manungod sa nasambit ng insidente sa pambabadil kinuwil Bilyin Samar sarong media practitioner duman sa Albay o taga-radyo. Sigun kay Salcida, anasambit ng pabuya ang itatao sa Philippine National Police PNP na iyo ang makapot kaniya sa mga impormasyon asin man mga impormanting mapapatunayan na may lehitimong impormasyon. Napirman na kan kongresista ang kadagdagan na 25,000 pesos na tabang pinansyal para sa pamilya kan biktima mantang nagpapadagos man ang investigasyon. Tinawan doon ni Salcida na ang insentibong ni Roberto na mas pang maparikas ang pagtukdo sa mga responsabli asin na makamtan na ang hustisya kan biktima. Nangapudan man siya sa mga autoridad na siguraduhon ang seguridad kan mga
o kan biktima asin kan publiko asin makipagtabangan sa investigasyon tangani man na mapapanagot an mga sangkot sa nasambit ng pambabadil. Dagdag pa kani kinakaipuan dagos an pangangataman kan asin man an katuninungan sa partibismo kana sambit ng lugar at tamanon sinasabing malayang pamamahayag asin dai pagkontrahon mga ini asin tawan ninda solusyon ang mga nangyayaring mga karahasan laban sa party kan mga miyembros kan media. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, in Special Investigation Task Group Samar, pinagbilog kan PNP Bicol katakudman kan pambabadil kan sarong tagaradyo duman sa ginubatan sa Albay. Darrell Banya sa detalye. Bilog na kan Police Regional Office 5 and Special Investigation Task Group Samar, kasunod din ka nangyaring pambabadil sa sarong media practitioner na si Noel Villan Samar, 54 anyos, ini-affiliated asin na kadunong ITV at hindi DWIZ na nangyari kasunod ng alas 9:05 din aga duman sa Purok 3, Barangay Morera, Ginubatan, Albay. Tulos man na idalagan sa hospital ang sinabit ng biktima. Katakod kaini, naglansar na ang PNP Bicol in hot pursuit operation para sa tulos sa pagkakadakop kan daipa na midbid na suspect mantang pigaarampaan motibo sa likod kan sinabitang pambabadil. Nakipag-coordinar na ang Ginubatan PNP sa mga pagtaraid sa ining municipal police stations para sa pinakusog na dragnet operation at naglaag ng mga checkpoint sa mga mayor na lugar para sa posibleng identity at pagkakabagat sa suspect. Nangarig masiguro ang focus at coordinated na investigasyon. Ipigsugo naman ang pagbilog kan Special Investigation Task Group Samar na iyuan manginginon sa investigasyon, pagkalap ng mga CCTV footage sa mga pagtaraid na establishmento asin pagkondusir ng interviews sa mga posibleng nakahiling sa insidente para man mabisto ang suspect asin maraman ang motibo sa krimen. Sigot man na pigkondinar ni PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang mangirhat na pag-atake kay Samar asin pigsugan gabos ng mga concerned police units na pakusugon ang pursuit operation asin paritason at pangkondusir ng hararom asin patas sa investigasyon tagarig na tulos na mapanimbag sali ang sinambit ng suspect. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, marikas na nadakop kan mga miyembros kan Philippine National Police o PNP and suspect sa kasong pananaga na ikinagadan kan na mag-ama duman sa Barangay Kansula sa Bakakay sa probinsya kan na Albay. Kasudwa sa marikas na aksyon na asin epektibong operasyon kan mga tauhan kan Bakakay Municipal Police Station sa irarom kan liderato ni Police Major Nino B. Akitan, Chief of Police, ana matarayumpong nadakop ana suspect sa nangyaring makateretristing pananaga na ikinagadan kan mag-ama sa Barangay Kansula sa Bakakay Albay. Basado sa inot na investigasyon, alauna imidyanin pagkapon kasudma sa nasambit ng lugar, nagkaigwanin mainitan nin diskusyon asinwan kana magkaampangan ana suspect asin na biktima. Iyan kasumpay subuot sa dati ng diringkilan kani sa daga o land dispute. Ninhuli kani nagsapo nin kadakol nataga sa manlain-lain na party kan sa iyang lawas ana mga biktima gikan sa pananaga sa matarum na sundang ka na nasambit na nga suspetsado na haros digdi anda lawas ka na mga ini tad-tadunanin taga ka na suspeka. Tulos man na nagresponde ang mga personay kan Bakakay Municipal Police Station kay banan ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO asin tulos na pinagsugod ang mga biktima sa Rural Health Unit RHU. Sering man
ipinagdeklarasindang dead on arrival ni Dr. Maria Cristina Miguel Nepomuceno, an attending physician. Ninuli kan mga sinapo na mga kadakul-dakul na mga hararom na mga tama sa saindang mga lawas. Sa isinagibong follow-up investigasyon, tulos man na nadakop ang suspek pirang oras lang matapos kanasambit ng insidente. Sa presente, nasa kustodiya ng unyan kan pulisya ang nasambit ng suspetsadong nakatalaan man na sampaan nin magkakanigong kaso. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang nyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes ngunyan kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, isinusulong ngunyan kan Department of Agriculture sa Bicol and Bicol Integrated Laboratory Division ang paggamit kan mga napapanahon na mga soil map data na magsiserbing kasangkapan kan sinambit ng ahensya kan gobyerno sa pagpapasunod kan pinagapod na site specific nutrients management. Iyan tangani man mabawasan ang gastos kan produksyon asin pagsasayang kan mga pataba o abono. Inot digdi na isagibo kan na nagtalikod na aldaw ang training kan oil soil ang training kan on soil fertility assessment and mapping for advanced information management system na pinagpartisiparan kan 20 representante gikan sa local government units kan dait Camarines Norte, San Vicente Camarines Norte, asin man siyempre dai man nagpauri ang ragay o local government unit kan banwaan kan na Ragaya Camarines Sur. Kaibanan ang nagkapirang mga residentes asin mga tauhan kan Regional Soils Laboratory. O beto kan nasambit ng training napakusugon ang kakayahan kan mga agricultural technician sa pagsasagibo kan pinagsasabing soil analysis asin fertilizer recommendation. Sharing man ang paggibo kan soil fertility map asin fertilizer guide na makakatabang sa pagsiguro na digdi matawanin atensyon ang paggamit kan abono na tama sa pangangaipo kan sindang mga daga para man sa produksyon kan agrikultura. Mapalangkaw ang pag-ani kan mga parauma sa interong Bicol Region. Sa pahayag tinawan doon kan Department of Agriculture Bicol ILC-OIC Chief Anaclito Isplana ang importansya kan sinasabing soil fertility assessment sa pagpapalangkaw kan ani kan produksyon kan mga parauma. Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata kitang unyad sa international sa satuyang barata sa kan nasyon. Pinagbuyagyag ni US President Donald Trump na mabisita ini duman sa nasyon kan China sa masudod na taon. Basado sa US President na pinag-imbitiran siya mismo ni Chinese President Xi Jinping kon sa digdi pwede subuot na sa bulan kan Enero sa masudod na taon ini ana maisagibo sa mga masudod na simana-mana pwedeng kaigwanin na meeting sinda South Korea na Chinese President Xi magigirumduman na digdi nagkaigwanin daiya magayon na relasyon sa pagultanan kan na Estados Unidos asin man kan China ninuli man kan na paglangkaw kan taripa kan mga produkto kan sa indang mga ibinibinta o dinadara sa nasambit ng nasyon kan Estados Unidos de Amerika. Sa tuyang barata ngunyanda sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabanin ni Karawat.
Sa tuyong bareta sa Kinabaning Karawat, laog na sa finals kan men's vault at floor exercise sa 53rd FIG Artistic Gymnastic World Championship si Carlos Yulo sa Ginibo duman sa party kan Jakarta, Indonesia. Egwanin average score ini na 14,750 points si Yulo sa subdivision kan 7 vault event. Maabot sa 476 na mga atleta ang nagpartisipar o nagbali sa 76 na mga nasyones. Sa inot na vault kaniya nagkaigwanin record ni naaaboton sa 14.19 o 90 points asin ay kaduwang attempt igwanin 14.600 points na inangaan ka na mga paradalan. Nag-ikaduwa sa pwesto iyo si Arthur Dabchan kan Armenia na igwanin na 14.566 mantang nasa ikatulong pwesto si Nitan Chimporye kan Ukraine na igwamanin 14.316 sa ibang event sa floor exercise nag-ikadua asin igwanin na 14.560 points kung sain nakuha ni Chika Jarmar ang Filipino-British gymnast mantang nasa ikatulong pwesto si Cameron Nelson. Igwamanin bastanting papayngalo ngunyan si Yulo antes na magasabak siya sa finals kan floor sa maabot na aldaw kan Biyernes mantang sa aldaw kan Sabado man ang finals kan vault event. Yan mga tugang ang kateripunan kan mga barata sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga barata sa Engineering Department kaibanan to dyan si Sir Stephen Pabis. Mga tugang ako ang sa indong para barata si Junel Cuba mabalus po kan sa ido pong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta barata sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:05. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po, sendo ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, KBP Albay Chapter nagapaluwasa kana sa indang opisyal na payaga mapadapita sa pagbadil sa sarong taga-radyo kasudma dumanda sa probinsya kana Albay. Asa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Presidential Task Force on Media Security kinundina ana pambabadil sa sarong taga-radyong broadcaster kasudma duman sa probinsya kana Albay. ABP Kamara de Sur mapaluwas man kana sa indang pahayag mapadapit man sa pambabadil sa sarong taga-media dumana sa parte mismo kana probinsya kana Albay. Asa tuya pa nga mga pamayukan mga barata pa sa lado lokal maabot man sa sinasabing 200.8 milyones pesos na kantidad kan Shabu ana kumpiskar kan mga autoridad duman sa Baaw sarong high value target ana dakop asin apat pang mga pag-iriba kaini. Iyan ang mga headlines kan mga bareta an mga detalyes at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre.
Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat maray na aga ako si Jonel Cuba sa detalyes na kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nagpaliwas na inopisyal na pahayag ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP Albay Chapter. Iyan kasumpay man kan na pambabadila sa sarong broadcaster o sarong taga-radyo sa party kan barangay kan na Morena Ginubata na Albay kan na sudmang pagkaga sa nasambit ng pahayag kinundina kan na organisasyon kan KBP Albay ana sinasabing karahasan na nangyari asin na nangapudan sa grupo kan mga autoridad na magsagibon in busising investigasyon tanganiman na managot ang responsable o sospek sa nasambit ng pambabadil sa sarong tagaradyo. Pinag-iinkaminar kan KBP duman sa Albay ang publiko na magdanay na kalmado mantang isinasagibo ang proseso kan investigasyon asin liwat na nangapudan para man sa masa halangkaw na proteksyon sa mga taga-media na padagos man na nagtatrabaho kana sa indang mga trabaho sa tao man kana yaon sa peligro an sa indang mga buhay makapagdulang nin tamang impormasyon sa publiko. Mientras tanto, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa KBP Camarines Chapter sa pagikan KBP Chairman kana Camarines na si KBP Chairman Bibot Calya kaibanan ana nagkapirang mga miyembros kan KBP officer degdi sa laog kan probinsya nin Camarines Sur nagkaigwana ninda pag-uurulay kana sudma asinda digdi nagpaluwas man kana sa indapang mga pahayag o opisyal na mga pahayag kung sa inda digdi pinagsasabing nakikisumaro ana mga ini sa party mismo kanda pamilya kanda biktima asin manda sa mga miyembros kanda media duman sa party mismo kanda probinsya kanda Albay. Ang kumpletong detalyes kan mga pahayag kan KBP Camarines Sur maantabayanan manindo at dyan sa programang Ciudadano ni KBP Chairman asin Station Manager Bibot Calya. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Babae minartilyo sa payo pega bubuan pa ninda mainit na tubig dyan sa San Felipe, Naga City. Ang suspek tugang mansana kan biktima. Boyet Paderes sa detalye. Herido ang 42 anyos na babae pagkatapos na martilyo sa payo asin buwan pa nagkakalagang tubig diyan sa barangay San Felipe.
Ang biktima si alias Shane, samantalang ang suspect sa alias Russell. Base sa report, alas 7 ng pagkaaga turog ang biktima sa indang harungkan bigla ining makamatuling lanit ulit sa init kang tubig na ibinubuigis ang suspect. May panakon to pig para lama sa painin ng Bartilyo sa payo. Pig para buntol pa ini, subuot kan suspect. Sa hot pursuit operation kal mga pulis, nalakop ang suspect dyan sa Zone 6 Barugong Siran sa sinambit ng barangay. Pinag-aaram pa kal mga pulis kung may diferensya sa payo ang suspect, samantalang niya o naman sa ospital ang biktima. Para sa BBS News, Boyet Paredes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, katakod kan na pambadil dumana sa Albay sa sarong taga-radyo ada grupo kan Presidential Task Force on Media Security. Kinundina ada pambabadil sa sarong taga-radyo duman sa Albay kan na sudmang pagkaaga. Higot na pinagkundinar ngunyan kan Presidential Task Force on Media Security PTF-OMS ana pambabadil sa sarong broadcaster o taga-radyo na si Noel Bilyen Samar, 54 anyos, na nangyari bandang alas 9 nin pagkaaga duman sa Maharlika Highway Barangay kan Morera sa Ginubatan, Albay. Kada sudmang pagkaaga si Samar na konektado man sa parte kan ITV asinda DWIZ Legazpi. Nagsapo nin tama nin bala sa sayang daghanda asin man na tulak tulos ining pinagdara sa ospital asin sa presente nagpapasairarom nin operasyon mantang padagos na pinag-iinguwakan na mga doktor na digdi mapanatag ana sa iyang kamugtakan. Sigun man sa Presidential Task Force on the Media Security, binilog na kan Philippine National Police o PNP an Special Investigation Task Group SITG Samar. Tangani man manginot sa sinasabing investigasyon asin mapagaraman ang mga sangkot sa nasambit ng krimen o pambabadil. Tinawan doon ni Undersecretary Jose Torres Jr., Executive Director kan PTF-OMS ang insidente sarong pag-atake asin bako lang sa biktima kundi sa parte mismo kana kalayaan ni na pamamahayag asin siniguro kani na magsasagibo ning busising investigasyon tangani man na makamtan anesthesia kan biktima asin kan pamilya kani. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Construction kanda sobra sa 11,000 na mga housing unit sa lindong kanda 4 PH kan Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur digdi Sanaga nagpapadagos. Darrell Banya sa detalye. Nagpapadagos ang konstruksyon kan mga housing units sa lindong kan pambansang pabahay para sa Pilipinas. So dyan sa Panganiban Drive, dili sa Syudad ni Naga, na piglalauman makakatabang sa sobrang 2,000 na pamilya sa Camarines Sur. Sigon kay Governor Elry Villafuerte, mas tingani nagkaigwanin kadikit na abala sa pag-issue kan permit sa lokal na gobyerno kanaga, dagos-dagos pagiraray ang pagpautob kan sinabit ng proyekto. Yan ang sando sinabi ni Engineer Brett Balagot, ang project in charge ka na parong na ini, yan sa Panganiban Drive, target nindang makumpleto ang duwang edifisyo sa maabot na Marso sa masunod na taon, asin dagos-dagos ang konstruksyon kanibang pang building para sa national housing. Pero sa mga parong, nakapalaman man sa proyektong pagtugdok ng mga amenities, araw kan swimming pool, basketball court, asin commercial buildings, nangarig na mas mapamaray ang pagbuhay kan mga residente sinabit ng parong. Ang nagpapadagos na konstruksyon na inidigdi sa Naga, kaiba sa housing units na ongoing man ang konstruksyon dyan sa Capitol Complex na giramduman na taon 2023 kan inauguraran mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang duwang proyekto na maawat masin baga ng housing backlog digdi sa nasyon asin maabot ang zero informal settlers sa taon 2028. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta sigurado.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya nga mga barata sa lado lokal, maabot man sa sinasabing 2.8 milyones sa pesos na kantidad kana shabu. Ana kulimbat kana mga autoridad man sa party mismo kanda banwaan kanda Bao Camarines ini sa marikasa na respondi ka na mga miyembros ka na Philippine National Police sa gidibong drug bypass operation ka na Philippine National Police iyan na bandang alas 9:12 na pagkabanggi sa barangay Bulwang, Bao Camarines Sur. Nagresulta ka na pagkakadakop ka na suspect na si Tuti 50 anyos mayagom residentes kan barangay kada Bulwang, Bao Camarines Sur sarong high value individual. Asid ini ang nabakalan kana mga autoridad ni naabuton sa 10 gramos kana sinasabing shabu. Asid sa pagkakaigwa ni search sa iyang lawas nako digdi ana tulupa nga natay na transparent plastic sachet ni na shabu sa isling bag na surusulot kan nasambit ng suspetsado. Anda suspect sinasabing digdi na recover sa iya anda 10 pidasong budol money na 100 pesos asin genuine na 500 pesos o baligabus nagkakantidad nin 10,500 pesos kabali na anda budol money anda kantidad kan droga na nakulimbat kan mga autoridad o minabot sa 2,767,600 pesos asin ini may timbang na 407 gramos. Apwera sa nasambit ng suspek nadakupman kan mga autoridad na kaibanan ka na suspetsado iyo ang tulupang mga persona na pinagbistong si Archie 32 anyos soltero kan syudad kan na Iriga asin sarong street level individual alias Sanho 49 anyos soltero kan Iriga City street level individual asin alias Juan 37 anyos soltero kan Nabua Camarines Sur na kumpiskar kan mga autoridad sa nasambit ng grupo iyo ana nagkapirang mga transparent plastic sachet ni shabu. An gabus na nakulimbat kan mga autoridad na droga sa apat na mga suspetsado o minabot sa 414 gramos kada suspected na shabu asin nagaabot sa kantidad na 2,815,200 pesos. Anasambit na mga ebidensya kaput-kaput ngunyan kan na PNP duman sa banwaan kan Bao Camarines Sur katabang kan nasambit ng pulis sa Bao sa pagdakop sa nasambit ng suspect iyo ang PNP Provincial Intelligence Unit kan probinsya ni Camarines Sur asin man ang Philippine Drug Enforcement Unit kan PPO digdi sa laog kan Camarines Sur. Ang mga suspect sasampa nangunya nin kaso na pagbalga sa Section 5 Section 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal sa iba o lado lokal sa iba pa nga barata ngunyan sa lado lokal piga higot na pinagkondinar kan liderato kan Philippine National Police o PNP ana nangyaring pambabadil sa sarong tagaradyo duman sa parte mismo kan probinsya kan Albay kasudmang pagkaaga anda nasambit ng tagaradyo anda pinagabadil bandang alas 9:15 nina pagkaaga duman sa nasambit ng lugar ang ginubatan na PNP sa parte mismo kan Albay
ana padagos ng unyan na nakikipag-coordinate sa manlain-lain na mga municipal police station iyan mapadapit man kan sa indang pinagigibong manhunt operation laban sa nasabing suspetsado. Tanganing masiguro ana focus asin coordinated na investigasyon pinagsugo ana pagbilog kan Special Investigation Task Group SITG Samar sinda an manginginot sa investigasyon sa pagkalap kan mga CCTV footage sa mga pagtaraid ng mga establishmento asin pagsagibo nin interview sa mga posibleng nakahiling kan sinambit ng insidente para man sa mga kinakaipuan na pagkakabisto kan suspek asin na maaraman an motibo sa krimen. Digdi higot na pinagkukundinar kan PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Nestor Bagagay Jr. and sinasabing marahas na pag-atake kisamara asin na sinugo ang gabus na mga concerned police units na pakusugon ang hot pursuit operation asin parikasun ang pagsasagibo kan hararom asin patas na investigasyon tanganing tulos na madakop asin mapanagot sa ley ang nasambit ng suspetsado. Iba pa kitang detalyes ka na sa tuya pa nga mga bareta pa kitang unyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kitang unyan ka na mga barata kitang unyan sa lado lokal. Ninuli tadakul na mga pasaway na mga driver asin man transport group sa parte mismo kanda barangay kan Santa Cruz sa Naga City. Kaya digdi sinasabing asin kinonsiderana kanda barangay council na ipasar ana sarong ordinansa na mataunin penalidad sa mga transport driver sa saindang lugar sa rason na rampantida ana sinasabing mga overcharging asin refusal kana mga pasayro kan mga tsuper na kung sain an ibadadigdi maraot pa an pag-uugali nagmumuda pa sa mga nasambit ng mga paralunad sa paaginin ordinansa sa barangay gabus na penalidad ibinugtak na ninda sa nasambit ng ordinansa tanganing digdi magkaigwa ninda aksyon asin madisiplina ang mga nasambit ng mga tsuper na nagaagi sa barangay Santa Cruz, Naga City. Uya si Barangay Kagawad Jimbim de los Martires kan Santa Cruz, Naga City. Tadigdi kaya kadakon tigding mga tiko itong mga pasaway ini nga ini sa muyang transport kadakon tigding overcharging pupunan mi na ni napapasarmi ang istisipo da ordinance ito na ning sa penalidad rampag ngunyan digdi ang overcharging refusal itong ugaling mga untowards na mo maintindihan. Kinaraan nila ang corresponding penalty. May table of penalties na. By Monday, ipapasar mo na yan. Ang mapadara kami ni sarong information sa tao, sa mga sarong o duwang pahinang nung band paper yan. Kompleto nagabos yan. Sa transport, sa parking, emergency response, etc. Gabos na kasaan nyo yan. Precisely. Tapos igwa kami pagbibilog na sarong transport sector. Digdi kaya, nagburutwaan ang mga area na day na hinaharatod kan mga padyak, ang mga pasahero. Ang suna 7, kung day tamataong 20, 30, 50, day kaya atod. Tarayo. Nagburutwa pa ini yung Santa Cruz Barangay High School. Tama. Kung medyo diwang baga to sa circumferential road, itong jeepney sa going to Bagong Bayan. Sur. So, abo na mag-aratod dyan. So, ang mga estudyante, instead na ang allowance nila is 50, may babawasan tayo ng mga 30. Iyo, tama. Transport, dahil man hinaharatod. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Kagawad Jimbim de los Martires.
Ang aning daina masakitan pa asin magparaasa sa Trakan Naga City Solid Waste Management Office kana Syudad Canaga nagbakal na lugod nin sa diring truck an konseyo kan na barangay kan Santa Cruz, Naga City. Iyan tangani man na magamit sa paghakot kan mga basura sa laog kan sa indang barangay. Ang nasambit ng truck pwedeng magamit ano man na bagay o multipurpose ang sinambit ng truck. Ang nasambit ng truck nasa design man sa rescue operation, sa emergency response, urog na kung igwanin baha, pati naman paghakot kan basura. Budget kan barangay ang pinagbakal ka nasambit ng truck asin mayo ni Nambaga ang City Hall. Uya si Barangay Kagawad, Jimbim de los Martires. Nag-provide si Kapitan Largo kay itong Christine. Pagkatapos kang Christine, igwang kundo kadto sa infra. Na because igwang calamity sa kamay necessity, may urgency, nagkuha siyang clearance sa city government, na ipupurchase mo ng truck. Multipurpose ang truck. Nangunya ang ginagamit ini. Ay maurog talaga ka mo? Naka-design ining truck na ini. Sa rescue. Halang kaw ini. Kadto na experience mo ibang mga taong dahil na makuha eh. Iyo po. Kasi kadwa, sa response. And sa basura, kung may mga pinurutol na kayo na nakagamit ni. And para man sa mga tao, convenience sa mga tao, kung may problema sa pag-agot ng mga kagamitan, open ini sa tao. I-coordinate lang din barangay. Na kang barangay. Artikan mga pahayag ni Kagawad Jimbim de los Martires kan Barangay Santa Cruz, Naga City. Mga tugang iyan ang kateripudan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pavis, si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos po kan sendong pagantabay, mapasatuya pulugod ang biyaya patin. Bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.